Sabi mga kababayan ng Department of Foreign Affairs, yung meeting po ng Pilipinas, Amerika at saka Japan na gagawin po doon sa sa Washington DC sa April 11 po is not directed to any country. So ito po yung balita ngayon sa Manila Times. Wala daw na tinutumbok na anumang bansa. Adi niya Mr. Maravillas para pa-smile-smile ka. Para niyang nakakaloko yung yung ngiti mo. Kasi naman po, sa totoo lang, parang wala man maniwala na sa ganyang mga statement. Kasi po, alam naman natin kung bakit sunod-sunod yung mga meetings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero naintindihan natin kung bakit ganyan yung statement ng ating Department of Foreign Affairs para ma-counter yung pag-alboroto ng China. Anyway po, yung China, kahit anong paliwanag natin, ayaw man nilang maniwala. At malamang sa statement na to ng Department of Foreign Affairs, hindi man po yun maniniwala si Xi Jinping. Alam niya na lahat ng actions natin dito, with our engagement po sa Amerika and other allied countries, lahat directed po sa kanila. Tama po, mga kababayan? Nakabantay po lagi sa atin yung China. Masyado nang insecure. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yan man po talaga ang totoo, na insecure. Kaya daldal ng daldal po yung kanilang foreign ministry, yung kanilang ambassador. Sige lang ang daldal. So ito po yung sabi ng Department of Foreign Affairs. Ito ang trilateral summit between the leaders of the Philippines, the United States, in Japan is primarily focused on economic cooperation and not directed at any country, sabi po ng Department of Foreign Affairs. Negosyo niya yung pag-usapan. Alam naman po ng China na cover lang. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inadmit po, matapang ang ating Pangulong Bongbong. Kaya huwag kayong maniwala na weak leader yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang totoong strong leader. Junior siya manang-mana sa kanyang tatay. Strong man. Hindi lang matanggap po ng mga DDS at sa Kanimao Diggs kasi nalampasan yung kanyang mga ginawa. Di nga mga lahati po. Malayong malayo po si Mau Diggs. Galit na naman niyan yung mga DDS vlogger sa iyo, Mr. Maravillas. Yun man talaga po yung katotohanan. Ginagalang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga leaders ng mundo. Di ba? Nag-stand out po siya. Nire-respeto. Hindi kayang imanipula po ng isang higanting bansa tulad ng China. Si Mau Diggs po minanipula. Nakipag-gentleman's agreement. Pero niya, Mr. Maravillas, nag-deny baga si... Ganon man yan ang ugali nila, mga kababayan. Sasabihin pagkatapos, afterward, sasabihin, wala man niya. Walang gentleman's agreement. Pero, kung talagang walang gentleman's agreement, na pinasok itong si Digong, bakit ganon? Ganon na lang mag-demand yung China. Kaya talagang kailangang humarap ni Mau Diggs, mga kababayan, sa investigasyon ng Senado. Na-file na po niya yung resolusyon kasi si Super Ate po, si Amy Marcos, hindi maasahan na as chairman ng Committee on Foreign Affairs, dapat sana siya yung nag-file ng resolusyon. Best friend po si Digong. Protector ni Digong, sinabi pang OA man niya. Yung mga reaction sa niya ninyo dyan sa West Philippines Sea, OA. Pero sabi ng ganyang kapatid, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, they cannot cover our eyes and pretend that nothing happened. Yan ang Pangulo po.
Hindi yan ninyo pwede na takpan ang aming mga mata na parang ang gusto ninyong mangyari, wala lang kaming nakikita. Referring sa patuloy na pagsasamantala, pang-aabuso ng China dito sa West Philippine Sea. And bon, sabi niya, President Ferdinand Marcos Jr. says that the Philippines cannot ignore what is happening in the West Philippine Sea, stressing the need to find a way to keep regional peace and to respond to actual situation. Kaya makikipag-usap siya doon, trilateral meeting sa Amerika. When it comes to foreign policy, in that we analyze geopolitics, this is the most important thing that we must find a way to keep it at peace. Yung WPS daw. That is what the Philippines will always work for. However, we also have to respond to the actual situation on the ground. They cannot cover our eyes and pretend that nothing happened. Kaya po, alam na natin na ito yung sadya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang trilateral meeting sa Amerika with US President Joe Biden, tapos po ni Kishida ng Japan. Pero ba kita niya, Mr. Maravillas? Ganun yung statement ng DFA. Ayaan na lang natin. Di ba? That is the official announcement naman po ng Department of Foreign Affairs. Siguro, ang purpose niya para i-tone down. Di ba? Kaya nga Department of Foreign Affairs siya, diplomacy. At ba't mo naman, ba't natin aaminin? Di ba? Pati yun ang strategy, mga kababayan. Kaya naintindihan natin. But of course, siyempre, yung China will respond according to their own understanding din. Ang understanding po nila, siyempre, magtutulungan na niya kayo, pagkakaisa ninyo ako. Di ba? Pagkakaisa ninyo yung China. Yang mali naman po talaga yung China. Sila yung magulo. Sila yung aggressor dito po sa West Philippine Sea. Tama lang itong statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We cannot pretend that nothing happened. We have to respond to the actual situation on the ground. So meanwhile, sabi po dito sa balita, Marcos welcome Japan's assistance to the Philippines in terms of equipment and training as very important, especially if supported by other allies tulad po ng Australia, Amerika, Japan, pati yung South Korea. Di ba? Nakakatuwa yung mga actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayo pong mag-alala. Tama ang direksyon na tinatahak ng ating Pangulo. At huwag kayong maniniwala doon sa mga propaganda na gustong ipahamak ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa at isubo sa gira. Walang ganun po. Ang katotohanan po, sa kanyang pakikipag-usap dito sa mga bansang ito, ang objective niya, to maintain peace, to ensure regional peace, at kailangan ng peacekeeping forces. Kaya nga po itong mangyayari po on Sunday, magsisimula yung four-way joint naval drills sa West Philippine Sea on Sunday na po. So ito po mga peacekeeping forces. Pinapakita natin dito na hindi papayag yung ating mga kaalyadong bansa na magkagulo po rito. At hindi nila papayagan, mga kababayan, yung China na kontrolin ang West Philippine Sea at pati yung South China Sea. Kasi international waters po siya. So, they have to put order dito po sa lugar na to. Parang police, di ba? Parang international police. Kung dito sa local, domestic, di ba? Para ma-maintain yung peace in order, you have to deploy police forces. Ganito din, mga kababayan, ang dapat na pag-intindi natin. Walang intensyon po na lumusob itong multilateral forces or patrol. Walang lulusobin na bansa.
Kundi, kung may lulusob na bansa sa atin, sila po ang mag-maintain ng peace. Sasabihin nila, stop! Huwag kayong susugo dito. Kaya namin kayo na i-stop. Ang tawag po dyan, deterrence. Hindi ba, pag may presence po ng police forces sa isang lugar na may brewing conflict, ang nangyayari, yung mga grupo o tao po na may masamang plano o maglunsad ng gulo, napipigilan po. Yun ang objective dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maintain regional peace sa pamamagitan po ng pag-deploy ng multilateral force dito po sa West Philippine Sea. Kasi may nanggugulo po. At kailangan ang multilateral force must be superior doon sa nanggugulo. So hindi natin kaya na tayo lang. Kaya ini-engage natin yung puwersa na mas na superior. And it is America, it is Japan, it is Australia, it is South Korea. Naintindihan ninyo mga DDS vloggers? Siyempre, hindi yun yan, Mr. Maribillas, maintindihan kasi pinupunduan yan ng China. Ayan ang problema. Pag may involve po na funding support doon sa puwersang ng gugulo, talagang guguluhin tayo rito. Guguluhin nila yung kwento. So napakalinaw yung statement ng ating Pangulong Bongbong. So Marcos Jr. welcome Japan's assistance to the Philippines in terms of equipment and training as very important niya. At yung suporta ng mga bansa tulad ng Australia, America, Japan, pati yung South Korea. There are additional dimensions niya to the Philippine-Japan relationship, which now feature security and defense, the Chief Executive said, emphasizing the need to adjust the way the two nations do business together. The goal niya, he added, is to keep the West Philippine Sea open for navigation and trade in that part of the world. That's all we wish for. And so we are happy that once we try to do that, we have you as part of it. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-receive sa bagong ambassador ng Japan dito po sa Pilipinas. Pero siyempre hindi naalis po yung business. Tulad ng sinami ng DFA. PBBM to attend historical trilateral cooperation with US-Japan to deepen Philippine economic ties, adapt climate change mitigation program with the two countries. Kasi ang sinasabi ng mga propagandista po, kailangan natin yung China. Kasi sila yung pinakang malaking trading partner natin. Kung ang trading partner natin, ginagamit nila yung negosyo, yumaman sila, pero gusto nilang kontrolin po tayo rito, ay hindi magandang negosyo ang ganyan. That is monkey business. Diba? Nasabing pinakamalaking trading partner, pero may ulterior motive po sa atin. Huwag na lang po. So ang strategy na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, disengage dito sa mga mga negosyante na may masamang intensyon sa atin, di ba? So punta tayo sa Japan, punta tayo sa South Korea, punta tayo sa Amerika to strengthen our economic ties and invite them kasi sila, itong mga bansang ito, walang intention po na agawin yung ating territory. Tama pa? At para hindi tayo maging dependent sa kanila dito sa mga negosyo ng China dito sa atin. Ganon pa, yung mga produkto naman nila dito po na sinusupply, mga substandard. Madaling masira yung mga made in China. Pero paggawa po Japan, quality po, South Korea, Amerika, ay mga quality products. Kaya ganun yung ginawang strategy po ng China para sige lang natin ang bili. Madali masira eh. Pag tayo sige lang ang bili, mga disposable disposable products, sige ang gastos natin kasi tayo yung consumer.
tayo yung binibintahan. Kita ninyo yung strategy nila. So naubos yung pera natin. sila yung supplier, sila yung tumutubo, sila yung yumayaman. Ang masama, pinapalakas nila yung kanilang military para tayo ay gipitin dito sa West Philippine Sea. Tama ba yon? Kaya suportahan po natin ang mga actions na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And itong sinabi ng DFA, tama din po. Hindi man po siya talaga mali na negosyo yung sadya. Parte man talaga yung negosyo sa sadya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita sa Amerika. So sabi rito, DFA Acting Deputy Undersecretary for Bilateral Relations and Association of Southeast Asian Nations Affairs, Hans Mohamed Sibiran, issued a statement ahead of President Marcos Jr.'s trip to Washington, D.C. on April 11 and 12 to meet U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ayan po yung press briefing po na ginawa ng Palasyo Malacanang. So, during a pre-departure briefing in Malacanang, Sibiran said the three leaders would tackle at next week's meeting the recent incidents in the West Philippine Sea, which escalated tensions between Manila and Beijing. We can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea, sabi po niya. Of course, we will continue to call for peace and stability and the recent incidents resolved in a peaceful and diplomatic manner. Huwag kayong maniniwala na naganda tayo sa pakikipagira po. Diplomacy po. Walang intention po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sumabak sa gira tulad ng pinapalagana po ng mga propagandista ng China dito sa ating bansa. Walang katotohanan po yan. Sino man ang gusto magipaggira? Pwede man na pag-usapan. Tama po? But we have our obligation to strengthen our defense. Obligasyon po yan ng isang Pangulo. Trabaho yan, mga kababayan, ng isang Pangulo. Hindi trabaho ng Pangulo na hudasin yung kanyang mga kababayan. Ipagkanulo at isuko sa foreign power ang ating bansa na ipinagtanggol, mga kababayan, ng ating mga noble heroes. Diba pa, masasayang lang yung mga sakripisyo ng ating mga bayani na nakamit natin yung kalayaan pagkatapos gawin lang tayong province ng China. Tapos, marami yung mga sumusupport na mga hudas ng mga Filipino. Pare-parehas ba kasi silang hudas? Yan man lang po, mga kababayan, yung ating mga updates ng balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.